Angela's POV. Sumabay ka na sa akin. Yaya ni Sir Hendrix kinaumagahan. Hindi na po, sasakay na lang po ako ng jeep. Pagtanggi ko. Sumimangot ito. Huwag kang maarte, sakay na. Dahil sa pagtaas ng boses niya ay mabilis akong napasakay sa passenger seat. Nakaupo na ako ng maayos nang dahan-dahan itong lumapit sa akin. Sir? Kumunot ang noo niya. Pipikit na sana ako na bigla siyang mapangisi. Nagtaas siya ng kilay sa akin matapos niyang ikabit ang seatbelt ko. Panay ang ngisi nito buong biyahe. Halatang nangaasar pa dahil sa naging reaksyon ko kanina. Akala ko talaga ay mga halik na naman to. Sa akin ka ulit sasabay mamaya ha. Sabi niya nang makarating na kami sa restaurant. Nagulat ako. Sir, wag na po. Baka akalain niyo umaabuso na ako. Pagmamatigas ko. Wala ka ng choice. Gusto kong isabay ka. Laban pa niya. Hindi niyo naman po ako responsibilidad na isabay ako, sir. Hindi na siya umimik pa. Pero nakita kong pagpihit ng hawak niya sa manibela. Bababa na sana ako kung wala na siyang sasabihin pa. Hindi porket hindi pa ako nanliligaw ay hindi ko na pwedeng gawin yun. Let's just say, meron lang tayong malanding ugnayan. Sabi niya na ikinakunot ng noo ko. Napangisi naman siya nang lingunin niya ako. Malanding ugnayan po? Pagtataka ko. Oo, kasi naghalikan na tayo hindi ba? Pero hindi pa naman tayo. Kasi hindi naman kita liligawan eh. Kasi for sure, ikaw maliligaw sa akin. Pagmamayabang niya. Magsasalita pa sana ako nang hindi na natuloy nang iharang niya ang hintuturo niya sa labi ko. Wala kang karapatang magreklamo. Hindi ka maganda. Pasalamat ka pa nga at pumasa ka sa napakataas na standard ko. Nakangising sabi pa niya at lalong lumaki ang mata ko nang nawala ang hintuturo niya sa labi ko at pumalit ang kanyang malambot na labi. Sandali lamang yun. O ayan, bayad ka na sa pagsabay ko sa'yo. Bukas mo na lang ako ligawan ha. Busy kasi ako mamaya. Nakangiting sabi niya at nauna pang lumabas sa akin. Napailing na lang ako. Hindi ko din talaga maintindihan ang trip niya minsan. Angela, nagpapahatid si Sir Hendrix ng coffee sa office niya. Sabi ng isa sa mga katrabaho ko. Tumango ako at dinalhan siya. Sir, eto na po yung coffee niyo. Sabi ko dito. Halatang busy talaga siya. Madaming dokumento ang nasa harapan niya ngayon. Sandali siyang sumulyap sa akin. Kinilabutan pa ako nang ngumiti siya sa akin. Thank you. Tipid na sabi niya pero ang lakas ng impact sa akin. At saka ko lang na-realize na halos hindi ako humihinga habang nasa loob ako kanina. Napahawak na lang ako sa aking dibdib pagkalabas ko ng office niya. Kalma Angela, kalma. Pagdating ng lunch break ay tahimik akong kumakain sa may kitchen nang marinig ko ang pag-uusap ng mga katrabaho ko. Para atang bumait si Sir Hendrix ngayon, banggit ng isa. Oo nga, napansin mo rin pala yun. Medyo kinikilig pang sagot ng isa. Napahinto ako. Iba ang pakiramdam ko ngayon. Simula nang hinalikan niya ako ay para bang lahat ng gagawin niya ay ibang epekto sa akin. Don Facundo, siya kaagad ang nakasalubong ko paglabas ko ng kitchen. Natawa to. Iha, lolo na lang. Ay, sorry po, naninibago pa po ako. Paumanhin ko. It's okay Iha, kung saan ka mas komportable. Nagpaalam itong pupuntahan muna si Hendrix nang bigla siyang huminto nang may nakalimutang sabihin sa akin. Thank you nga pala. Sabi niya na ikinagulat ko. Para saan po? Ngumiti lang ito bilang sagot sa tanong ko. Mauuna na akong umuwi. I'll kiss Tristan for you, okay? Nakangiting paalam niya. Thank you po. Ingat po kayo. Mas dumami ang customer pagsapit ng hapon. Busy din ang hotel dahil sa mga turistang nag-check-in. Table 28, sabi ni Sarah na nasa counter. Kinuha ko ang pagkain at ako nang naghatid doon. Walang tao sa table pero may laptop at bag. Siguro ay umalis lang sandali. Nanatili ako nakatayo. Kailangan kong hintayin yun bago ko ilapag ang order bilang paggalang. I'm sorry, I just need to take the call. Paliwanag ng customer sa table 28. Nabato ako sa aking kinatatayuan nang makita ko siya. Kita ko din ang gulat sa kanyang mukha. Angela? Tamaro? Angela! Pumiyok na tawag nito at ganoon na lamang ang gulat ko nang bigla niya akong niyakap. Hindi ako nakagalaw. Sobrang bilis ng pangyayari. Hindi pa din ako makapaniwala na nandito na siya ngayon sa harapan ko. Inipon ko ang lahat ng lakas ko
Nilapag ko ang order niya sa mesa at tinangkang tanggalin ang pagkakayakap niya sa akin pero lalo lang niya itong hinigpitan. Tamaro, bitawan mo ko. Matigas na utos ko. Angela, ayoko. Desperadong sabi niya na para bang nanggigigil siyang yakapin ako. Bitawan mo ko, ano ba? Pagpupumiglas ko dahil nandito ako sa restaurant at waiter ako dito. Hindi asawa niya. Please Angela, I'm sorry. Nabigla ako na marinig kong pag-iyak niya. Ramdam kong bahagyang nanghina siya kaya naman kinuha kong pagkakataon na yon na itulak siya. Masama ko siyang tiningnan. May luha sa kanyang pisngi. Medyo mahaba na din ang buhok niya at medyo kulot ang dulo. Mas lalo niya tuloy naging kamukha si Tristan. Anong karapatan mong yakapin ako? Humingi ng tawad at umiyak sa harap ko matapos mo kaming iwan ng ganun-ganun lang. Puno ng hinanakit na sumbat ko sa kanya. Tinaas niyang kamay niya na nagtangkang hahawakan ulit ako kaya naman mabilis kong tinabig yun. Please, I'm sorry. If you could just hear me out. Handa ko magpaliwanag. Pagmamakaawa niya. I'm sorry din Tamaro. Pero ayoko na. Pagmamatigas ko. Tatalikod na sana ako na magsalita na naman siya. Asawa pa din kita Angela. Ako pa din ang ama ng anak mo. May anak tayo Angela, please. Pakiusap niya. Doon na tumulong luhang kanina ko pa pinipigilan. Matapang ko siyang hinarap at sinampal. Tama ka Tamaro. May anak tayo. Buntis ako nung nagmakaawa akong wag mo kaming iwan. Pero anong ginawa mo? Kaya anong karapatan mo ngayon sabihing asawa mo pa din ako at may anak tayo? Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko. Lahat ng sakit, hirap at galit ay gusto nang kumawala sa akin. Angela, may karapatan pa rin ako. Mabilis na namang lumipad ang kamay ko sa kanyang pisngi. Putang ina mo Tamaro. Hindi mo alam kung anong dinanas ko sa kamay ng nanay mo. Patuloy na bato ko sa kanya. Kulang pa yan. Pigil na pigil pa ako dahil madaming tao. Pero kung hindi ko lang iniingatan ang pangalan nila Don Facundo at ng restaurant ay kanina ko pa nilamutak ang pagmumukha ng walang hiyang ito. Lubayan mo na kami. Matigas na sabi ko. Hindi ko na kaya. Pagsusumamo niya. Wala akong pakialam. Matapang na sabi ko at saka iniwan siya doon. Wala ako sa sarili pagkatapos ng tagpong iyon. Nasabi ko din ang nangyari kay Sir Hendrix dahil hindi niya ako tinigilan hanggat hindi niya yun nalalaman. Huwag kang mag-alala, handa naman ako maging kabit mo eh. Sabi niya pa. Sir naman, daing ko. Pipili ka na lang kasi ng aasawahin mo, pangit at gurang pa. Himutok niya. Sorry, nahihiyang sabit ko. Don't be sorry Angela. I won't give him an easy fight. Determinadong sabi niya. Sir, naguguluhang tanong ko. Mahal mo pa ba siya? Tanong niya, natahimik ako. Siyempre hindi na. Hindi na pero bakit hindi ko masabi? I won't give you up, Angela. Ngayon ko lang naramdaman yung ganito. Hindi si Didong sabi niya. Kasal kayo, oo. Mahal mo siya o hindi wala akong pakialam. Basta ang mahalaga ngayon, alam kong sobra kanya nasaktan. Dahilan kung bakit ang hirap-hirap mong bitawan. Hindi rin naman ako nakapagtrabaho ng maayos nang sumunod na araw. May takot pa din ako na baka bigla na namang sumulpot si Tamaro dito. At hindi nga ako nagkamali. Nakita ko kung paano ito lumabas sa kanyang sasakyan at nagmamadaling pumasok sa restaurant. Angela, please, let's talk. Pakiusap niya. Hindi ko siya pinansin, pinagpatuloy ko lang ang trabaho ko. Angela, please, nagmamakaawa ako. Saktan mo ako physically, pero wag mo naman akong iwasan. Tamaro, pwede ba? Tama na. Mahinahon ngunit madiing pakiusap ko din. Hindi ako titigil, Angela. Asawa pa rin kita. Hindi ko na hinayaang matapos niya ang sasabihin niya. Dati Tamaro, nanggigigil na sabi ko, napatitig ako sa mukha niya kaya mas lalo ako nainis. Dati, sigaw ko. Nakaka-bad trip naman pala yung ex-Prince Charming mo. Himutok ni Jasa na ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa muli naming pagkikita ni Tamaro. Galit ako sa kanya. Galit pa rin ako sa kanya. Madiing sabi ko habang nakatingin sa kawalan. Pero dahan-dahang bumaba ang tingin ko sa anak kong mahimbing na natutulog sa aking mga bisig. Isang tingin ko pa lamang sa kanya ay mukha na naman ni Tamaro ang aking nakikita. Ang mga mata nito, pilik mata, ang perpektong pagkakaguhit ng kanyang kilay at ang matangos nitong ilong. Bakit daw ba kasi siya umalis? Tanong nito. Hindi ko alam. Angie, bakit hindi mo muna siya pakinggan? Ewan ko Jessa, hindi pa ako handa na marinig ang walang kwentang dahilan niyang yun. Ni ayoko pa nga siya makita. Matapang na sagot ko. Paano si Baby Tristan?
Sa akin ang anak ko. Kaya ko naman siyang buhayin nang wala si Tamaro. Giit ko. Angie, lumalaki at nakaisip tayong dalawa na hindi kumpleto mga magulang natin. Ako, walang amang kinagisnan, tanging sinay lang. Ikaw palaging wala si Tia Helen sa bahay. Laging si Tio lang ang kasama mo. Pati ba naman sa anak mo? Gusto mong ipasa yung kalagayan nating dalawa? Pangungonsensya niya. Tama si Jessa. Sabay kaming lumaki at nagkaisip. Parehong may kulang sa amin. Siya yung tatay niya. Ako naman si nanay. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pa niyang umalis noon. Ang sabi kasi sa akin ni tatay, kailangan magtrabaho ni nanay sa malayo. Pero hindi ko pa kaya. Naiiyak na sabi ko. Lumapit at niyakap niya ako. Kung hindi mo pa kaya ngayon, ayos lang yun. Pero darating talagang oras na kailangan mong malaman ang side niya. Hindi ako sumagot. Pero kung gusto mo si Kuya Hendrix na lang ang gawin mong bagong daddy ni Tristan, mas feel ko yun. Pangaasar pa niya. Jessa, pagbabanta ko na tinawanan niya. Inilapag ko si Tristan sa queen size bed ni Jessa kung saan napapagitnaan namin siyang dalawa. Biglang gumalaw si Tristan nang lumundo ang kama dahil sa pagsampa nito. Shh! Ang ingay mo? Suway ko sa kanya. Sorry! Natatawang sagot niya. May ikakwento ako sa'yo. Biglang sabi niya. Kinuwento lang sa akin ito ni Lolo. Alam mo kasi si Kuya Hendrix kaya masungit yan dahil meron siyang trust issues. Hindi siya mabilis magtiwala. Minsan nga, pag pinaghahatid niya ako sa school may mga tanong pa rin siya. Sa akin na minsan medyo masakit. Pero kapag na-realize na yun ay hihingi naman agad siya ng paumanhin at sabay na lang naming tatawanan. Sinasabi ko to sa'yo kasi alam ko minsan medyo masakit din talaga siyang magsalita. Kwento niya. Anong minsan? Palagi kaya? Sabat ko. Tumawa si Jessa. Iba ka kasi. May kasamang pagpapapansin yung sayo. Palagi ka kaya niyang tinatanong sa akin. Pero minsan, pag-aasarin ko na siya ay bigla na lang magsusungit. Masyadong torpe. Natatawang kwento niya. Tumahimik ka na. Matulog ka na at may klase ka pa bukas. Suway ko sa kanya. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatitig sa kawalan. Hindi ko kayang patawarin si Tamaro. Bumalik siya sa amin dahil wala na si Maricar. Kung ganoon pala'y, kung hindi nawala ito, ay baka hindi ko na siya nakita pang ulit. Tinanong ko siya noon kung minahal ba niya ako. Ang tanging nasagot niya lang ay akala ko. Tama ba yun? Paano kung tanungin niya din ako tapos ang isagot ko sa kanya ay hindi? Nagago, pera mo lang ang habol ko. Ano kayang mararamdaman niya? Ayaw niya sa anak ko dahil hindi naman daw siya sigurado kung sa kanya daw talaga ito. Anong nakain niya at ngayon ay babalik siya tapos mang-aangking? Napakadami kong tanong. Sa sobrang dami ay hindi ko na alam kung gusto ko pa nga bang malaman ang kasagutan. Napagpasyahan kong bumaba nang makita kong wala nang laman ang pitsyal namin. Sinisigurado ko munang may harang si Tristan para hindi siya mahulog. Madilim na sa buong bahay. Mabuti na lamang at sanay ang mga mata ko sa dilim. Pero wala pa nga ako sa pangalawang baitang pababa ay kinilabutan ako sa aking narinig. May umiiyak. Please, don't leave me, Mommy. Umiiyak na sabi nito. Pinakinggan kong mabuti kung nasan yun ang gagaling. Base na rin ng boses ng aking narinig ay lalaki to. Sasama po ako, please. Patuloy na iyak nito at kung hindi ako nagkakamali ay kay Sir Hendrix na kwarto nang gagaling to. Dumiretso ako sa kwarto niya, mabuti na lang at hindi nakalakang pintuan. Sir Hendrix, tawag ko sa kanya. Wala itong pangitaas. Tumutulo din ang pawis niya kasabay ng pagluha. Sinubukan kong tapikin siya pero wala pa din dahil patuloy lang siya sa pag-iyak. Akmang aalis ako para humingi ng tulong nang hawakan itong palapulsuhan ko. Don't leave me, please. Pagmamakaawa niya. Hindi ako nakasagot. Tanging-tango na lamang ang aking nagawa. Hinawakan kong noon niya. Inaapoy ito ng lagnat. Sir, nilalagnat po kayo. Kukuha lang po ako ng gamot. Paalam ko dito. Hindi pa sana niya ako papakawalan ng kamay ko pero masyado siyang mahina para labanan ng lakas ko. Bumalik ako sa aming kwarto para kumuha ng gamot. Kaagad din akong bumalik sa kwarto ni Sir Hendrix at nagulat na lang ako nang makita kong nakatayo na siya doon. Akala ko hindi ka na babalik. Sabi niya saka ko niyakap. Dahil na din sa nakahubad siya ay damang-dama ko ang init ng kanyang katawan. Inakay ko siya pabalik sa kanyang kama at pinahiga. Naglaban na din ako ng bihimpo para ilagay sa kanyang noo. Can you stay here, please? Pakiusap niya. Please, pagmamakaawa niya. Sige po, pagsuko ko. Hindi niya binitawan ang kamay ko.
Hindi ko na malayo nakatulog na ako sa pagbabantay sa kanya. Nagising na lang akong nakahiga na ako sa kanyang tabi at nakayakap na siya sa akin. Mahimbing pa din ang tulog niya nang maingat akong lumabas ng kwarto niya. Nagulat ako nang maabutan ko si Jessa na hawak-hawak ang mata ko habang nagkukusot ng mata. Kaagad ng laki ang mata niya at sumilay ang pilyang ngiti nang makita niya kung saan ako galing. "Diyan ka natulog?" "Ha? Hindi ah," pagtanggi ko. "Sinasabi ko na nga ba?" Patuloy na pangaasar pa niya. "Manahimik ka nga, baka magising." Hindi na natuloy ang sasabihin ko nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Sir Hendrix. Sabi ko, "Wag mo akong iwan, hindi ba?" Hanggang sa hapagkainan ay hindi ako makatingin kay Jessa. Ipinaparinig pa niya kay Sir Hendrix yung pangaasar niya sa akin. "Kung ganun na po, wag ka na lang munang pumasok. Magpahinga ka na lang muna." Nag-aalalang sabi sa kanya ni Don Facundo. Tumango lang ito't ipinagpatuloy ang pagkain. May tagapag-alaga si Tristan sa tuwing nasa trabaho ako at may pasok naman si Jessa. Pagkalabas ko ng kwarto ay nagulat ako na madatnan ko sa Sir Hendrix. "Sir, may kailangan po kayo?" Tanong ko. "I just want to say thank you." Mahinang sabi niya. "Po?" Sabi ko. "Thank you, ambingin mo naman." Medyo naiinis na sabi niya. Napanguso ako, kahit kailan talaga napakamainitin ang ulo niya. "Wala po yun, sir. Magpahinga na lang po muna kayo." Tipid lang itong tumangot, mabilis na pumasok sa kwarto niya. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano yung iniiyak niya kagabi. Basta ang alam ko lang, tinatawag niyang mami niya. "Good morning po," bati ko kay Manong Guard. "Good morning din, Angela. Nga pala, kanina pa may naghihintay sa'yo sa loob." Sabi nito, kinutuban na ako. Mukhang kilala ko na kung sino. "Ano na naman ba?" Inis na tanong ko. "Angela, please, mag-usap naman tayo." Pakiusap niya sa akin. "Tamaro naman, umaga-umaga?" Hiyaw ko. "Makinig ka naman muna kasi sa akin. Parang awa mo na." "May trabaho ako, Tamaro. Kung ikaw wala kang magawa sa buhay mo, pwede bang wag mo kong guluhin dito?" Masungit na sabi ko. "Gusto kong bumawi sa inyo na anak natin." Paliwanag niya. "Bakit? Dahil wala na si Maricar, ganun ba?" Sumbat ko sa kanya. "Wala na siya, oo, pero sariling kagustuhan ko tong. Hindi ko na siya pinatapos." "Yun na nga eh, wala na si Maricar. Bakit kaya hindi ka nalang sumunod sa kanya?" Dere-derechong sabi ko ni kinagulat ko din naman. Ang kaninang nanlulumo niyang mata ay lalo pang nanlumo. Bigla ko nakaramdam ng awa dahil sa nakikita ko ngayon. Maitim ang ilalim ng kanyang mata. Gulo-gulo din ang medyo mahaba niyang buhok. Hindi ko din alam kung saan niya nakuha ang mga pasa at sugat sa mukha niya. Sige, aalis na muna ako. Baka naistorbo na kita sa trabaho mo." "Anong oras ba ang uwi mo mamaya?" Tanong niya. "Wag na," matigas na sabi ko, tagad siyang tinalikuran. Naging maayos ang buong araw ko sa trabaho. Buti na lamang at hindi na bumalik si Tamaro simula kaninang umaga. Nang magabi ay dinaanan akong sundo ni Jessa kaya sabay kami umuwi sa bahay. Ang dami nga nitong kwento sa buong araw niya sa eskwela. Mukhang may bisita si Lolo. Pahayag niya na makita namin ang isang itim na sasakyan na nakagarahe sa labas ng bahay. Pero nang pagmasdan ko yun ay agad na may namuong kung ano sa aking dibdib. Nandito siya. Hindi nga ako nagkamali at pagkapasok namin sa may sala ay nakita ko si Tamaro na nakaupo sa may sala karga ang anak ko. Nagulat ito nang bigla kong kinuha ang anak ko. "Ang kapal talaga ng mukha mo," madiing sabi ko sa kanya. "Angela, ano bang ginagawa mo dito? Bakit ba napakakulit mo?" Nanggagalaiting tanong ko. "Angie, kalma ka lang. Akin na muna si baby." Singit ni Jess at agad kinuha sa akin si Tristan. Sinundan ng tingin ni Tamaro ang aking anak hanggang sa makaakyat ito sa hagdan kasama si Jessa. Maluha-luha itong bumaling sa akin at ganun na lamang ang gulat ko nang yakapin niya ako. "Angela, anak ko yun. Anak ko yun." Paulit-ulit na sabi pa niya. "Bitawan mo nga ako." Pagpupumiglas ko pero hindi ito nakinig at mas lalo lang akong niyakap ng mahigpit. "Sabing bitawan mo nga daw siya eh. Bingi ka ba?" Nagulat na lamang ako nang biglang may humila sa akin palayo kay Tamaro. "Sir Hendrix, sino ka ba?" Galit na sigaw ni Tamaro dito. "Bakit ikaw? Sino ka ba?" Laban ni Sir Hendrix sa kanya. "Asawa niya ako." Matapang na sagot ni Tamaro. Napangisi lamang si Sir Hendrix na bumaling sa akin. "Akala ko ba matagal nang nasa impyerno yung asawa mo kasama yung kabit niya?" Nakangising sabi nito. Nabaling ako kay Tamaro. Lalong nagalit to. "Huwag mo siyang idadamay dito!" Sigaw ni Tamaro at sinugod ng suntok si Sir Hendrix.
Natumba si Sir Hendrix dahil sa suntok nito pero hindi pa man siya tuluyang nakakabawi ay agad nang lumipad ang palad ko sa pisngi niya. Angela, nanlulumong tawag niya. Umalis ka na! Sigaw ko sa pagmumukha niya. Tinanaw ko siya hanggang sa makalabas na siya ng pinto. Nang tuluyan siyang makalabas ay tumulo na din ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Si Maricar pa din talaga. May bisita ka kanina? Sabi ni Don Facundo. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin tungkol kay Tamaro. I know, kilala ko na kung sino. Putol niya sa akin. Hindi naman siya nangingialam ako, Iha. Pero why don't you give him a chance? Hindi ko alam ang ginawa niya sa'yo pero sigurado akong sobra ka nasaktan. Pero kung ayaw mo na talaga, at least just give him a chance to explain his side. Pahayag ni Don Facundo. Bibigyan ko naman po talaga siya ng time para doon pero hindi pa ngayon. Hindi ko pa po alam kung kailan at paano. Hindi pa po ako handa. Paliwanag ko. I understand, Iha. Sabi ko nga sa'yo, para na din kitang apo kung saan ka mas magiging masaya. Paliwanag niya saka ako niyakap. Kung darating man yung araw na magkakausap kami ni Tamaro ng masinsinan, gusto ko yung wala na talaga. Yung wala na talaga akong nararamdaman para sa kanya. Hanggang ngayon, hirit ni Jessa. Tinanguan ko na lamang siya. Mukhang mahal na mahal nga niya yung Maricar na yon. Kasi ba naman kung ipagtanggol niya, akala mo nakakaramdam pa ng sakit yon. Himutok niya. Tumigil din siya nang mapansin niyang hindi ako nagsasalita. Birthday ng anak ni Kuya Michael sa isang araw. Kailangan tayo doon. Biglang paalala ni Jessa. Yun pa nga ang isa ko pang problema. Hindi naman si Michael si Tamaro para maging siya ay iwasan ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanya kaya naman ang pangit naman kung simpleng imbitasyon lang ay hindi ko pa mapagbigyan. Kung nandun siya, ipakita mo lang na hindi ka apektado. Suwestyon ni Jessa. Tipid ko lang siyang tinanguan. Kung bakit ba naman kasi yung ibang tao, hindi marunong magpahalaga kung anong meron sila. Hahanap pa talaga ng bagay na wala na. Ang hindi nila alam, yung mga bagay na pinabayaan at iniwan nila ay yung tunay na mahalaga. Dire-diretsong sabi ni Jessa. Sinalubong ako ni Sir Hendrix kinaumagahan at inalok na sumabay na ako sa kanya. Tipid lang akong tumango. Hindi na ako tumanggi pa dahil hindi rin naman ako mananalo sa kanya. Mukhang desidido talaga siyang makuha kayo ulit, sabi nito. Naiipit na naman kami sa traffic. Hindi pa rin pumalinaw sa akin kung anong gusto niya. Tinapon niya na kami dati, bakit ngayon ay kailangan pa niya kami uling pulutin? Kwento ko. Narealize niya ang mukhang mali pa lang natapon niya. Seryosong sagot nito nang hindi man lang ako tinitingnan. Paano kung ayaw na magpapulot sa'yo nung tinapon mo? Tanong ko, nagulat ako na maramdaman kong hinawakan itong kamay ko. Di pakita mo sa kanya na kaya mo kahit wala na siya. Kasi hindi mo naman pipiliin ang pangalawa kung sapat ng una, hindi ba? Paano kung hindi naman kailangan maging sapat ng una? Kasi kahit wala naman sa kanya ang lahat mamahalin mo pa rin siya. Diretsong sabi ko. Tipid at pagod siyang ngumiti sa akin. Napakaswerte niya. Nag-focus na lang ako sa trabaho ng buong araw na yon. Kahit ang hirap para sa akin dahil napakadami kong iniisip. Kahit na mga sumunod na araw ay ganun din. Susunod na lang ako. Sandali na lang to. Pagkausap ko kay Jessa sa phone, ngayon ang birthday ng anak ni Michael. Ang kaso, nasa trabaho pa ako kaya nauna na lamang sila doon at marahil ay dumiretso na din doon si Sir Hendrix mula sa isang business meeting. Nang matapos ng trabaho ko ay agad din naman akong pinasundo ni Don Facundo sa driver at sandali kami umuwi ng bahay para makapagbihis din ako. Angela! Sigaw na tawag sa akin ni Rose at kaagad ako niyakap. Lagot ka kay Sofia? Kukurtin ka daw niya sa singit sa oras na makita ka niya. Hala ka! Pananakot niya sa akin at saka ko agad na hinila papasok ng bahay. Nakita ko madaming bata sa may garden. Tuwang-tuwang mga ito dahil sa mga clown sa gitna. Dumiretso kami sa loob ng bahay nila Michael at Sofia. Eto na siya! Malakas na paghiyaw ni Rose. Dahilan kung bakit naagaw namin ang atensyon nilang lahat sa may sala. Kompleto silang lahat doon at kahit na ayaw ko mang makita ay nandoon din si Tamaro. Nakabusangot na lumapit sa akin si Sofia. Hindi ko alam kung galit pa ba siya sa akin pero nagulat ako nang bigla niya akong hinampas sa braso at niyakap. Si Tamaro lang naman na may kasalanan sa'yo, bulong niya sa akin. Sorry, hindi ko naman ginustong hindi magpaalam sa inyo pero kasi hindi niya na ako pinatapos. Hep, tama na muna ang explanation. Ang mahalaga nandito ka na. Ay teka, nasaan si Baby Tristan?
Tanong niya. Kaagad din ako nataranta. Asa na nga bang anak ko? Hawak ni Hendrix. Singit ni Michael. Kukunin ko na muna. Paalam ko pero tatalikod pa lang sana ko nang bigla na silang sumalubong sa akin. Nandito na pala si Mama. Nakangiting sabi ni Hendrix habang kargang anak ko. Bago ko pa man makuha itinauna na sina Rose at Sofia. Ang pogi naman ng baby mo, Angela. Kaso, hindi niya natuloy ang sasabihin niya nang bumalik siya kay Tamaro. Alam ko na ang gusto nilang sabihin na kamukhang kamukha ito ni Tamaro. Nilingon ko sa Sir Hendrix na maramdaman ko ang hawak niya sa likod ko. Kumain na tayo, hindi pa ako kumakain, hinihintay kita. Nalaki ang mata ko, lalo nang umisit at nagkunwaring masakit ang tiyan niya. Sige na Angela, kumain na muna kayo doon. Hindi pa din kumakain ng isang yan. Si Michael. Tipid akong tumangot nagpaalam sa kanila. Hindi naman naiwasang mapatingin ako kay Tamaro na seryosong nakatingin sa akin. Sa lamesa kung nasaan sina Lolo at Jessa kami umupo at kumain. Hindi nagtagal ay nakita ko din ang paglabas ng lahat. Ang hindi ko lang nagustuhan ay nang makita kong si Tamaro ang may hawak sa anak ko. Wala siyang karapatan kay Tristan kasi in the first place ay gusto nga niyang ipalaglag to. Mabilis ako nagmarcha papalapit sa kanila. Akin ang anak ko. Galit na agaw ko sa kanya. Tumalim ang tingin niya sa akin pero hindi ko pinansin. Hindi kami napansin ng iba dahil umingay ang paligid dahil sa magic show. Tatalikuran ko na sana siya bitbit ang anak ko nang hinigit niyang braso ko't pinaharap ako sa kanya. Hindi pa siya nakontento at sa pilitan pa niyang kinuha sa akin si Tristan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Pagpupumiglas ko. Dinala niya ako papasok sa loob ng bahay. Pumasok kami sa isang kwarto at agad niya akong binitawan paupo sa kama. Nakita ko namang dumiretso siya sa isang crib kung saan inilapag niyang anak ko. Noon ko lang napansin na marahil ay isa sa mga kwarto ng anak nila Michael. Matapos niyang ilapag ang anak ko sa crib at pinaandaran kung anong laruan, sa taas nito nang tumunog at umikot ay bumaling sa akin. Hinila ko patayo. Ano bang problema mo? Hiya ko sa kanya. Kapag ibang lalaki, pwede. Kapag ako hindi, anak ko yun Angela. Sigaw niya. Hindi ko siya sinagot. Nilabanan ko lang ang titig niya. Anak ko yan. May karapatan ako. Hindi ko siya pinatapos sa tagad kong inilagay ang magkabilang palad ko sa tenga ko. Senyales na ayaw kong pakinggan ang sasabihin niya. Angela, makinig ka pwede? Sigaw niya sa akin. Huwag mo ko sigawan! Sita ko. Kumunot ang noo niya. Hindi ata makapaniwalang sinigawan ko siya. Gusto ko mag-uusap tayo ng maayos. Mahina akong sabi niya. Hindi pa din ako nagsalita. Padabog kong binawi ang kamay ko at bumalik ng upo sa may kama. Sige, tanungin mo na ako. Utos niya. Wala akong tanong Tamaro. Tapos ng pag-uusap na ito. Sabi ko takmang tatayo na napigilan niya ako. Maricar mother was my father's mistress. Pag-uumpisa niya. Kahit gulat ay nanahimik pa rin ako. Nung malaman ni mommy yon, halos mabaliw siya. Hindi ko din alam ang gagawin ko. Pero hindi ko nagawang makipaghiwalay kay Maricar dahil sobra ko siyang mahal. Wow! Ang kapal talaga ng mukha nito. Para ipagmalaki pa sa akin yun. Hindi ko na malayang lumala na pala si Mommy. She even asked someone to kill my father and his mistress. Yun na lang ang natitira kay Maricar, ang mami niya. Nawala yun dahil kay Mommy. At kahit hindi ko man ginusto ay konsensya ko din yun. Halos mawala ng pag-asa si Maricar nang nawala ang mami niya. Sa panahong yun, nakita ko kung gaano siya kahina. Dahilan kung bakit mas lalo ko pa siyang minahal. Pagpapatuloy niya. Alam mo Tamaro, kung ikikwento mo lang yung love story niyo ni Maricar, huwag sa akin pwede? Giit ko. Pero hindi pa din siya nagpaawat. Mas lalo akong naawa nung nalaman ko may sakit siya. Dala-dala ko pa din yung sekreto na dahil sa mommy ko kung bakit nawala ang mommy niya. Gusto ko siyang alagaan. Pakaramdam ko kasalanan ko din yun. Naramdaman kong dahan-dahan siyang lumapit sa aking pwesto. Ayoko naman talagang iwanan kayo. Pero kasi nalaman kong pinapahanap din siya ni mommy. Alam ko kung anong kayang gawin nito. Kaya natakot ako para kay Maricar. Lalo na't may sakit ito, patuloy niya. Sa hindi ko malamang dahilan ay agad bumagsak ang luha ko. Kaya mas pinili mo kami na lang ang iwan sa mami mo. Sumbat ko sa kanya, hindi siya nakapagsalita. Alam mo pala kung anong kayang gawin ng mami mo. Pero mas pinili mong iwan kami sa kanya? Puno ng hinanakit na sabi ko pa. Angela, wala na akong choice.
Sabi niya. May choice ka, Tamaro. Asik ko. Tumayo ako para kuhanin ang anak ko. Aalis na kami dito. Anong karapatan mong bawiin ngayon ang bagay na mas pinili mong bitawan? Pinal na sabi ko bago namin siya iniwan. Ano ang gagawin ni Tamaro upang makuha muli ang loob ni Angela? Magawa pa kayang bigyan ni Angela ng pangalawang pagkakataon si Tamaro? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.